yung sinasabi mo na sila, na ang portrayal ay biktima. Pero ang biktima, kung biktima man yung ipoportray nilang role, hindi naman kailangan na parang api-apihang ka eh, 'di ba? Or ikaw yung api na talagang umiiyak ka or nagpapakita ka ng kahinaan. Pwede pa rin, posible kaya makita pa rin yung pagiging matapang at palaban ni VP Sara as a victim na lumalaban. Yun, pwede namang isang ganong portrayal ang gawin. I mean, alam naman natin na malaki yung epekto ng sympathy factor sa politika natin. Even nga Ah, yung mga notorious na kriminal, nagiging sympathetic figure bigla, 'di ba? Kung nakita mo yung ano, let's see kung Sara Duterte can do that. Kasi to be honest, no, si Digong magaling si Digong sa ganyan eh. Si Digong kaya na maging mukhang kawawa tapos mukhang matapang. Very dynamic si Digong even if we got an older version of Digong. So, hindi ko pa nakikita masyado kay Sara yan. I think Sara is still trying to be tough. And let's be honest, medyo may element of misogyny kasi sa politika natin. So, siguro na-pressure din si Sara to show toughness. Kunyari, si Leni Robredo, she was in a similar position, no, dati. Mas madali para kay Leni Robredo na mukhang biktima, di ba? Kasi yes. malumanay, talagang ganun. Mahirap kay Sara yan eh. So, let's see. But, may isang strategy yung mga Dutertes na interesting. Yung itong Imperial Manila, itong inaapi tayo ng mga elitista sa Manila, inaapi tayo Aha. ng media, yung Ah, baka gumana yan. Baka mas gumana yun kaysa yung kawawa kami mga Dutertes. Mas yung tipong tayo mga Dutertes ay representatibo ng Mindanao at saka mga kababayan natin na Solid South, itong mga elitista na taga Manila, inaapi tayo. Baka mas mag-work yan eh, yung regionalist approach. aha. Rather than paawa effect yung mga Dutertes. Mahirap maawa sa mga Dutertes. Ang tapang nila eh. Ang tapang Ah, talaga nila. So, brand talaga nila. Strong people eh. But yung inaapi ang Mindanao, pinapabayaan yung Mindanao, Imperial Manila, elitista, medyo mas gagana yan. So, kaya recently yung interview natin si Congressman Zia na galing sa Bangsamoro, sabi ko, ang mga Duterte pa ay talagang representative ng Mindanao. So, ngayon, ang tanong, dapat tanongin din natin anong mga sabi Mindanao niya? leaders. Well, of course, depending kung ano yung political alignment nila, no? So I'm sure Oo. may mga iba sa Davao. Sabi nila, of course, Duterte is the first president from Mindanao at may dugo siyang Moro, may dugo siyang Kristiyano, may dugo siyang Cebuano. So yeah, he's legitimate. Yung iba naman sasabihin nila, well, once upon a time, but Duterte doesn't speak for all of us. At nakita natin nung nag-push siya for rebellion or separation of Mindanao, marami mga Mindanao leaders, including sa Bangsamoro, ay nag-disagree sa kanya. But yun yung maging challenge sa mga Dutertes. Can they effectively mobilize itong Solid South, Vismin, Bisaya, Moro vote at sasabihin nila na inaapi tayo ng mga elitista galing sa North?